Magandang araw. Narito na ang mga balitang aming nakalap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Shai Morales. Ito po ang Euro TV Balitang Probinsya at kami ang magiging tagapaghatid balita. Ako, si Mix Deposita. At ako naman po si AJ Galila para sa mga detalye ng balita. Mga barko ng China muling namataan malapit sa Occidental Mindoro nitong July 12, 2025 matapos gunitihin ang ika-9 na anibersaryo ng arbitral ruling ng UNCLOS. Narito ang aking report. Katatahanan ng PCG, ang PLA, Navy at ang CCG naglalang ang konstitusyon ng Pilipinas sa loob ng PCGO tungkol sa mga radio, communication at hindi ang di-autorizadong mga pagpatrolya o mga aktividad sa loob ng Pilipinas. Ayon sa PCG, nakita ang barko ng China sa layo ng 69.31 nautical miles mula sa isla ng Cabra. Agad naman nag-radio challenge ang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa warship ng China na may bow number 793. Subalit ang tumugon dito ay ang nag-e-escort na CCG na iginiit na nasa soberanya sila ng China sa West Philippine Sea. Sinundan din ito ng isa pang PLA warship na may bow number 164. Inuulat ng PCG na nakitang nagsasagawa ng helicopter landing drills sa ibabaw ng warship na bow number 164 na nagpatuloy ang aktibidad ng buong umaga. Ang insidente ay naganap kasabay ng paggunita ng Pilipinas sa ika-9 na anibersaryo ng July 12, 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na tumatanggi sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea. Pinagtibay ng tribunal ang karapatang pangdagat ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at inideklara na walang basihan ang tinatawag na 9-dash line ng China. Mula dito sa Occidental Mindoro, AJ Galila, sumasaludo sa bawat Pilipino. Inabisuhan ng lokal na pamahalaan ng La Union ang publiko tungkol sa preventive measures. Kasunod dito ang kumpirmadong kaso ng African swine fever sa lungsod. Si Marin Calo para sa detalye. Naglabas ng memorandum order ang lokal na pamahalaan ng La Union tungkol sa mga preventive measures upang makaiwas sa African swine fever o ASF matapos magtala ng kumpirmadong kaso sa Agu, La Union. Ayon sa Memorandum Order No. 1 Series of 2025, ipinagbabawal muna ang pagkatay at pagbebenta ng mga baboy sa mga barangay. Dagdag pa rito, kinakailangan din i-monitor sa mga barangay ang posibleng kaso ng ASF at pag-register ng livestock commodities tulad ng baboy sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang pagsunod sa preventive measures ng lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Municipal Councilor Steve Lomboy, nagkaroon din ng emergency meeting sa pangunguna ng Department of Agriculture at ni Municipal Administrator Fortunato Orencia upang talakayin ang mga naitalang kaso ng ASF. Pinayuhan din niya ang publiko na agad i-report sa Department of Agriculture ng Agu, La Union ang mga alagang baboy na biglaang namatay o may hinihinalang sakit. Samantala, magpapatupad din ang lokal na pamahalaan ng border control sa mga katabing munisipalidad upang hindi na ito kumalat pa. Para sa Euro TV News, ako si Marin Calo, sumasaludo sa bawat Pilipino. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol o DSWD5 ang paghahanda ng lalawigan sa pagharap ng posibleng epekto ng Tropical Depression Christine sa pamaraan ng pag-iimbak ng mga relief goods at pag-oorganisa ng kanilang disaster response team. Narito ang ulat ni Carla Ronquillo. Umabot sa 254,000 family food pack ang nakaimbak na sa iba't ibang bodega ng DSWD5 sa buong rehiyon ng Bicol. Ayon kay Claudio Villaril, hepe ng Disaster Response Management Division. Gayon din, umabot na rin sa 273 million ang nakaabang na sa relief resources, kabilang dito ang food and non-food item. Agarang aksyon din ang isinagawa ng DSWD5 Quick Response Team sa pamumuno ni Regional Director Normal Laurio. Inaasahan na magdadala ng matinding pag-ulan ng Tropical Depression Christine sa rehiyon, partikular na sa probinsya ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Naka-standby na rin ng pondo na nagkakahalagang 789,114 para sa karagdagang supply kung kinakailangan. Samantala, nagpaalala rin ang Department of Health sa Bicol
na maghanda ng kanilang go bag na naglalaman ng mahalagang dokumento, flashlight, pagkain, tubig at iba pang gamit para sa 3 araw ng sakuna. Para sa Euro TV News, ako si Carla Ronquillo, sumasaludo sa bawat Pilipino. Huli ang 2 sospek sa isang anti-drug operation sa Abukay, Bataan matapos masabat ang higit kalahating milyong piso halaga ng shabu. Narito si Raymond Jacinto para sa detalye. Nasamsam ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa isang matagumpay na anti-illegal drug operation sa Abukay, Bataan. Timbog ang 2 sospek sa isang anti-illegal drug operation sa kabaan ng Barangay Wawa, Abukay noong July 16, 2025. Sa sinagawang operasyon ng Bataan Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director, Police Colonel Marites Salvadora at sa pakipagtulungan ng Abukay Municipal Police Station, nasabat mula sa 2 sospek ang 79 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 543,932 pesos. Kagad namang dinala sa kustudiya ng Abukay MPS sa mga sospek kasama ang mga nasabat na illegal na droga mula sa kanila. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Euro TV News, Raymond Jacinto, sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang balita para sa mga taga-Antique dahil aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya ang 500 pisong electrical subsidy kada buwan para sa mga consumers. Si Isa Israeliado para sa balita. Naaprubahan na sa unang sesyon ng Sangguniang Panlalawigan o SP ng Antique ang 500 pesos na electrical subsidy buwan-buwan para sa mga residential electricity consumers ng probinsya. Kasunod ito ng paglagda sa Supplemental Annual Investment Program o SAIP na nagbigay ng 1.8 billion pesos na budget para sa Provincial Electrical Power Subsidy o PEPS nitong Lunes, July 14. Ayon naman kay SP member Carmila Rose de Mamay, ang acting vice governor ng probinsya, nabasa ito sa kagustuhan at isinusulong na programa ng administrasyon ni Governor Paulo Javier. Dagdag pa ni Dimamay, kinuha ang pondo mula sa mga surplus at savings ng probinsya galing sa parte nito ng National Wealth Fund para sa fiscal years 2023 at 2024. Sinabi rin ni Provincial Development Council o PDC Secretary General Bienvenido Nalios Jr. na sapat ang budget para sa subsidy sa susunod na 17 buwan. Aniya, maaaring gamitin ng mga Antiqueño ang maaawas sa kanilang mga electrical bill, pandagdag sa kanilang pagkain, edukasyon at pangmedikal na mga pangangailangan. Hindi na kailangang mag-apply para sa subsidy ng mga pamilyang nasa ilalim ng Antique Electric Cooperative at Aklan Electric Cooperative dahil automatiko nang mababawas ang 500 pesos sa kanilang bill buwan-buwan. Para sa Euro TV News, ako si Isa Estrellado, sumasaludo sa bawat Pilipino. Mahigit kumulang 31 ng mga magsasaka, mangingisda at micro, small and medium enterprises or MSMEs ang nagtipon para sa bi-monthly kadiwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay upang masapalakas ang pagtangkilik ng mga mamimili sa mga lokal na produkto sa presyo ng mga mangingisda. Narito ang balita kay Eskay Zafra. Sa tulong ng Local Economic and Investment Promotions Office o LEDIPO, katuwang ang Office of the City Agriculture na isagawa ang bi-monthly kadiwa ng Pangulo para palawigin ang produksyon ng mga magsasaka, mangingisda at micro-entrepreneurs. Ito ay naisagawa para mas piliin ang mga mamimili na tangkilikin ng pagbili sa mga lokal na produkto. Kabilang na rin dito ang 35 pesos na kada kilo ng bigas, iba't ibang gulay at prutas, pati na rin ang mga processed foods. Ayon sa isang post ng Bago City Local Economic Development and Investment Promotions, naging matagumpay ang naturang plataporma ng Pangulo. Nagpahayag din ang Bago City LEDIPO ng suporta sa kanilang alkalde na si Mayor Mayet Havelania Yap sa kadiwa ng Pangulo upang suportahan ang mga lokal na produkto. Ito ay ginaganap tuwing ika-15 at ika-30 araw ng buwan. Para sa Euro TV News, ako si Sky Zafra, sumasaludo sa bawat Pilipino.
Naghandog ng tulong pinansyal ng Malolos LGU sa mga senior citizen ng lungsod na nasa edad 80 pataas sa pangunguna ng Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA ng Malolos. Ayon kay OSCA Chairman Angelito L. Santiago, mas pinalawak na ang sakop ng kanilang programa kumpara noon na ang mga nasa 100 taong gulang pataas lamang ang nabibigyan ng cash gift. Nakapagpamahagi ng cash gift ang LGU sa 322 senior citizens na dumalo nitong nakaraan sa kanilang OSCA building. Nagbigay ito ng 10,000 pesos sa mga senior citizen na nasa edad 80 pataas at 100,000 pesos naman sa mga centenarian o mga nakatatanda na nasa 100 taong gulang pataas. Layunin ng kanilang programa na kaagad matulungan ng mga nakatatanda sa lugar sa pamamagitan ng pag-abot ng tulong pinansyal. Alinsunod ang lahat ng yan sa Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarian Act of 2024, kung saan ang tinatawag na milestone age o ang mga nasa edad 80, 85, 90, 95 at 100 ay karapat-dapat na makatanggap ng tulong pinansyal. Tiniyak naman ng OSCA na magkakaroon ng nakaalalay na rescue personnel at maayos na schedule ang bawat barangay na lungsod para sa kaligtasan ng mga nakatatanda na dadalo sa susunod na pamamahagi ng cash gift. Para sa EuroTV News, ako si Julie Serra, sumasaludo sa bawat Pilipino. Nagpaalala ang Iloilo City Health Office sa publiko na iwasang ma-expose sa maruruming tubig ngayong tag-ulan, lalo na't maraming sakit ang maaaring makuha sa mga ito gaya ng leptospirosis at dengue. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula kay Aika Yubal. Sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng sakit tulad ng leptospirosis at dengue, pinaalalahanan ng Iloilo City Health Office ang publiko na iwasan na ma-expose sa maruming tubig at baha ngayong tag-ulan. Ito ay matapos lumaganap ang mga waterborne at vector-borne na sakit. Paalala ng City Epidemiological and Surveillance Unit sa publiko na agad sumangguni ng medical attention bago lumala ang sakit na maaaring magdulot ng malalang epekto sa katawan. Ayon sa ulat ng City Health Office, mayroong 23 na suspected case ng leptospirosis at 3 kumpirmadong namatay sa kabuuan. Mas mataas kumpara sa naitalang kaso na 22 at 2 namatay noong 2024. Ang bacterial infection na leptospirosis ay nakukuha mula sa maruming tubig baha na nahawaan ng hihi ng mga hayop gaya ng daga, lalo na ngayon sa panahon ng tag-ulan. Samantala, umabot na rin sa 325 ang kabuuang kaso ng dengue sa lungsod as of July 16. Kung saan 40 ng active na kaso at 1 ang naitalang patay. Nagpadala na ang City Health Office ng health team sa mga barangay para sa health education at active case finding. Binibigyang diin din nila na ang early detection at community participation ay susi para maiwasan ang mga waterborne at vector-borne diseases ngayong tag-ulan. Hinihimok din nila ang mga residente na agad magpatingin sa health center kung nakakaranas ng lagnat, pananakit ng katawan o iba pang sintomas. Hinihingi ng Iloilo City Government ang partisipasyon ng publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at mag-ingat sa banta ng dengue, leptospirosis at iba pang mga sakit. Para sa EuroTV News, ako si Aika Yubal, sumasaludo sa bawat Pilipino. Malaki ang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa kalagahan ng kalikasan kontra sa matinding epekto ng kalamidad. Kaya naman ang lungsod, naglunsad ng isang tree planting activity, hakbang tungo sa mas matatag na disaster prevention. May balita si Justine Fabian. Nagsagawa ng Art Camp Tree Planting ang Baguio LGU na may temang Watershed of Green na ginanap sa Busol Watershed, Baguio City. Pinangunahan ito ni Honorable Leandro B. Yangot Jr. kaysa ang SINAGI, Baguio Educators Arts Guild at ang City Veterinary and Agriculture Office. Ang aktibidad ay sinagawa bilang paggunita sa lindol noong July 16, 1990 na nagsilbing paalala sa kahalagahan ng kalikasan sa pagbangon at pag-iwas sa sakuna. Kasama sa programa ang Eco Walk, Tree Planting, Mural Painting, Art Workshop at Urban Gardening Lecture kung saan naging research speaker ang mga tauhan ng Sivao. Dumalo rin sina Konsehal Elmer Datuin,
Police Colonel Ruel Tagel ng BCPO at mga kinatawan mula sa DENR, Bawadi at Beneco. Binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan at pangangalaga sa kalikasan para sa kaligtasan at katatagan ng komunidad. Para sa EuroTV News, ako si Justin Fabian, sumasaludo sa bawat Pilipino. Hindi lang sagana sa kabundukan, karagatan at mga produktong pang-agrikultura tulad ng bigas at mais kilala ang probinsya ng Occidental Mindoro dahil ipinagmamalaki rin nila dito ang kanilang delicacies. Ano-ano ang mga ito? Alamin sa aking report. Bukod sa magagandang kabundukan at world-class na karagatan ng Occidental Mindoro, ipinagmamalaki din nila ang kanilang masasarap na delicacies katulad ng pastillas, pulboron at marami pang iba. Isa ang pastilya sa pinagmamalaki ng probinsya ng Occidental Mindoro dahil gawa mismo ito sa gatas ng kalabaw at baka. Ayon kay Jerly Daseco, isa sa mga gumagawa ng sikat na pastillas, pumatok daw ito dahil sa kakaiba nitong lasa kaya't mas nagugustuhan ito ng mga dumarayong turista. Ang pastillas po dito sa Palawan ay made from carabaos and cow's milk. Sa fresh talaga siya galing. Asukal lang at gatas na fresh ang aming ginagamit. Wala po kaming ginagamit na preservative. Bukod sa kakaiba nitong lasa, may iba't ibang flavor din daw ang kanilang mga pastillas katulad na lang ng pastillas de sili, pandan, langka, cheese at ube. Nagkakahalaga naman ang kanilang special na pastillas ng 110 pesos hanggang 120 pesos. Ang pastillas po ng Palawan ay nilagyan ko po. Nag-innovate ako ng pastillas. Meron akong pastillas ni sili, pandan, langka, cheese, at saka po ube. Sa ngayon po, nag-innovate pa po uli ako ng pastillas di kape. Anong pinaka-bestseller niyo? Ang bestseller po namin is pastillas ni sili. Samantala para naman sa mga chicharon at cropek lover, may iba't iba din silang uri ng chicharon na swak sa budget na naglalaro sa 100 to 120 pesos tulad ng mushroom cropek, mushroom chicharon, mushroom malunggay cropek, taro chips at marami pang iba. Kung ang cravings mo naman ay yung mga fermented foods tulad ng atsara, pickled onion, pickled mushroom at gourmet tuyo, mabibili mo rin ito sa murang halaga na depende sa laki at size na nagkakahalaga ng 120 pesos hanggang 230 pesos. Para naman sa mga may hilig sa mga sausawan na masarap, mayroon din silang iba't ibang klase ng mga suka tulad ng mango vinegar, dragon fruit, guyabano, three season at kamyas. So mahilig naman sa fashion dyan, makakabili ka rin ng mga handmade na mga bags na may iba't ibang sukat at disenyo. Mayroon din silang iba't ibang mga accessories katulad ng mga bracelet at lace. Mula rito sa Occidental Mindoro para sa EuroTV News, ako si Mix Depositar, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang mga balitang aming nakalap mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa iba pang impormasyon at balita, maaari niyo rin kaming bisitahin sa aming official website sa eurotvph.com. Maaari niyo na rin mapanood ang balitang probinsya at iba pang mga programa ng EuroTV News sa aming social media accounts at via Pinoy Extreme Channel. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Probinsya, sumasaludo sa bawat Pilipino.